Habang tumatagal ay parami ng parami ang kliyente natin from Hong Kong, kaya ito isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong talong festival na costume na ito na ginawa namin para sa event nila doon. Nang matapos ko ang tabasin itong kulay violet na satin na ito na magiging base ng ating costume, ay sinimula na rin itong tahiin ng ate ko. May pattern na binigay sa akin yung kliyente ko, kaya naman hindi ako nahirapan kung paano buuhin itong costume na ito dahil may tutularan naman. At habang nananahinga kami diyan ay nagbids na muna itong mga kapitbahay namin para naman maging extra income nila at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin itong mga kikitain nila dito sa pagbibids na ilalagay namin sa costume na aming ginagawa. Pagkabuo nga namin dyan ng mismong base itong damit na ito ay ganito yung kinalabasan at pagkatapos niyan ay sindimula na rin gawin ni ate itong pinakang layer na palda na iba-iba din ang color dahil alinsunod nga dun sa design na binigay sa amin ay kailangan namin gawin itong costume na ito ng ganito ang pagkaka-pattern. May pagka-Pilipinyana nga itong costume na ito at nilagyan na rin namin ito ng mga beads at pagkatapos na tahin ni ate Dian yung layer na palda ay syempre nilagay ko na ito dito sa aming lumang manikin para mas makita ko kung ano yung mas magandang design na pwede namin gawin dito. Isa-isa ko na nga nilagay diyan yung bawat party ng costume na ito na medyo natapos na namin para mas mabilis na siyang designan dahil ito ay base pa lamang at napakaganda niya ng tingnan. May mga tassel beads na rin diyan nakalagay para hindi na kami hirap maglagay mamaya. At may pa-design nga palang ganito dito sa pinakang belt niya na may kaunting flower dito sa may bandang gilid para naman mas maganda yung datingan ng ating costume. At after nga namin mapagdesisyonan kung ano mga kolorete ang ilalagay namin dito at mga pan-design na ilalagay namin dito ay isa-isa na rin namin ikinabit iyan para naman mas mabilis matapos at konti na lang yung aming mga gagawin diyan. Medyo madami-dami nga yung design na ipinagkakabit-kabit namin diyan kaya naman sinisimulan ko na rin ilagay yung mga pan-decor o yung mga pang-design dito sa costume na ginagawa namin para naman mas makita namin yung pinakamagandang itsura nito at para mas ma-elaborate pa namin yung design na pinakamaganda para sa mga damit na ganitong klase. Gumamit nga ako diyan ng maliliit na artificial flowers at sinamahan ko na rin ito nitong color fuchsia pink at color violet na feathers para mas maganda yung eksena ng ating costume at sinimulan ko na rin ilagay itong mga mold na pinagagawa ko dito sa mismong dibdib niya dahil nga may design tayong sinusunod kaya naman ito iniisa-isa ko nang ilagay yung mga bato at yung mga mold na kinulayan ko ng color gold para mas maganda yung datingan ng costume dito sa may bandang dibdib niya. At syempre, pagkatapos natin ikabit yan, ihihit ka natin para mawala yung mga sapot-sapot gawa ng glue gun at stick glue na ginagawa nating pandikit. At syempre, may mga naiisip pa tayong dapat idagdag, kaya naman dire-diretso pa rin ako sa pagdidesign diyan para mas mapamaganda at mas mabongga natin itong costume na ito para masatisfy natin ang ating client. Kaya naman labis ako nagpapasalamat sa mga kliyente ko from Hong Kong dahil hindi sila nagsasawang magpagawa sa akin. At habang tumatagal ay nadadagdaga sila lalo dahil may mas nakaka-discover ng mga kasamahan nila doon. At dumako na nga tayo dito sa paggagawa ng mismong headdress ng costume na ito. Binuo ko na diyan yung pinakang base ng ating headdress at meron ako ditong maliliit na basket na ilalagay natin dito sa pinakang ibabaw ng ating headdress. 3 pirasong maliliit na basket nga ang ilalagay ko diyan dahil nga may pattern tayong sinusunod at ito yung pinakang pattern niya. At dinikitan ko na rin iyan ng mga mold pagkakabit ko nitong mga basket na ito. At para mas mapabongga natin yung eksena ay pininturahan ko na ito ng black na base at nag-mix lamang ako diyan ng violet at gray na color ng pintura at nilagay ko na rin ito dito sa ating headdress. At pagkatapos niyan ay yung iba kong mga plastic na mga maliliit na flower ay nilagay ko na rin dito para mas magdagdag design dito sa ating headdress na ginagawa. At pagkatapos niyan ay sinimulan ko na rin ikabit isa-isa yung mga tassel beads na pinagawa namin para mas maganda yung datingan ng costume at ng headdress na ginagawa natin. At diniretso ko na rin ikabit ito dito sa mismong noo ng ating headdress para mas maganda yung eksena ng ating mga ginagawa dito. At pagkatapos niyan, inilagyan ko na rin ang mga kung ano-anong mga pan-design itong headdress na ito para naman mas bongga talaga yung kalabasan niya. Medyo marami-raming ang emote itong headdress na ito kaya naman kailangan mo talagang pag-isipan ng ayos kung saan mo ipipesto ang lahat. Tapos ipapattern mo ito dito sa mismong binigay na gayahan dun sa ating costume na ibinigay sa atin ng ating kliyente at tinagdagan ko na rin ito ng mga feathers at mga kung ano-anong mga maliliit na bulaklak para mas bongga yung kalabasan nito. At dahil nga hindi tayo sanay na may mga pampakintab itong ating mga ginagawa, ay syempre ilalagyan na natin iyan ng mga beads at mga kung ano-ano mga pan-design. At dahil nga talong festival itong ating costume, ay syempre hindi mawawala dyan yung ating mga artificial na talong na nakalagay dito sa ating headdress.
At syempre, para mas mapabongga pa natin, dagdagan natin yan ng mga pan-design na nandito lamang sa atin. Para naman mas bongga ang kalabasan nitong ating costume na ginagawa, syempre dapat mas mabonggahin natin yung mga eksena nito. Ang susi lamang po para mas mapaganda natin yung ating costume na ginagawa ay huwag tayong titigil hanggat hindi natin nasasatisfy yung ating mga sarili na mas pagandahin ang mga ginagawa natin katulad nito. At isa din sa mga dapat natin tandaan ay yung color combination ng ating ginagawang costume para mas bongga siya. At ito yung mga pinagagawa ko dito sa ating headdress na medyo mas madami-dami pa ang mga design na dapat nating gawin. At ito po yung mga kinalabasan ng ating mga pinagagawa diyan. At hanggang dito na lamang po muli. Sana po ay marami na naman kayo natutunan sa aking mga video. Salamat po sa inyong panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!